hangtod sa among kamatayon mga igsoon, padayon yun may magwali, no? Padayon yun may magwali mga igsoon, kaya kung malikon, o ginangingon din sa itong Ginoo, no? Pinagi na San Pablo, 1 Timoteo 4:16. Batayi ang imong kaugalingon, ingon man ang imong pagpanudlo, o buhat na kinikanunay, kay niining pagiha, maluwas mo ang imong kaugalingon, o ang mamati kanimo. So bisan usa o duha nga paminaw namo mga igsoon, padayon yun ning magwali. Kay mo gingon sa itong Ginoo, duha kung tulo nga magkatigom siya ngalan, ana siya sa atong kaliwala. Atong kasama mga igsoon, ha? Mga devil ta ma-discourage, no? Sa atong pagwali. Gingon din kung sultihan ko gayon ka mo, kundo San Mateo 18:19, kung sultihan ko pagayon ka mo, kundo ka kaninyo din sa yuta magkauyon, pagpangayo bisag unsang butanga, kinihata kaninyo sa akong amahan nga tuwa sa langit. Kay kung may duha kung tulo nga magkatigom sa akong ngalan, ato ako sa tag-uban kanila. So din mga igsoon, no? So din kanata din no? Nata sa diamanta sa palengke, so daghang mga tao makabati sa tuwali. So mga igsoon, padayon sa pagpasabot ninyo sa kaninyo ang mga kaigsoon ng Katoliko, aron dili mo madala sa mga sikta. Kanya kung doon na mo'y kalibog pangutana mo mga igsoon, kay mo na itoyo na mo ano'y amin din aron makatabang ninyo ang mga kaigsunan ng mga Katoliko, aron dili na mo madala sa mga sikta, aron dili na mo madala sa mga protestante na mao ang mga pastor, no? Kaya ang trabaho nila mga igsoon, mao yun ang pagsamok sa katawan sa Dios na mao ang simbang Katoliko, aron mabalhin silang grupo o makakubra silang 10%. Mao pala, no? Wala kay lain mga igsoon, kay kung kaluwasan ang iskutan, dili na sila ang angay na ito kasakupan, kay sikta na sila. Kung kaluwasan ang iskutan, dito na kita magpasakop sa kitoko ni Lord Jesus na mao ang simbang Katoliko. Diha na kita mga igsoon. So ang mga sikta mga igsoon, dili na kaluwasan ang ilang katuyuan, kay dili na mao ang kitoko ni Lord Jesus. Sila lang ang nahimo, sila lang ang katumanan o gisulti na nadaan sa Ginoo unsa ang ilang katuyuan. Ato balik ang basa mga igsoon, ang 1 Timoteo 6:5. Moro magini. O wala ihuno nga padaglani sa mga tao kanini makasabot, o wala namang baton sa kamaturan. Naguna-una sila nga ang reliyon usa ka paagi sa pagpadato. Mao na mga igsoon, no? So kamo mga Katoliko o kita mga Katoliko, kita man ang katawan sa Dios, ang atong himuon nga magkinabuhi kita matarong aron makadangat ta sa kinahanglan sa langit. Number 1, ayaw gyud mo biya sa simbang Katoliko. Kada magwali-wali ng mga protestante mga igsoon, dili na sila tinod na Kristiyan, kaya nilang gihimo sa ato ang pagsamok-samok lamang. Ato basahon ang kaya tinod na Kristiyan ato na magwali sa mga wala pa'y Kristiyan. So ilang gihimo nato pagsamok-samok lang sa ato ang reliyon. Ato basahon ang Roma 15:20. Gitinguhan ko kanunay ang pagsangyaw sa may balita sa mga dapit, din wala pa'y kasangyaw si Kristo. Aron dili ako magtukod diya sa sukaranan na gipahimutang na sa uban. So ang mga protestante, tanawan niyo mga igsoon, kung tinuod pa sila ng mga Christians, anong Katoliko may ilang ipang atake? Anong si mga Katoliko na may ilang tabangan o pagdani? Tanawa, kita niyo ang pagkamili sa mga pastor, mga igsoon? Sorry ha? Kita niyo ang pagkamili sa mga saksi ni Jehovah, kita niyo ang pagkamili sa Mormons, kita niyo ang pagkamili sa Sabatista, nakita niyo ang pagkamili sa Iglesia ni Cristo Manalo. Kaya kung tinuod pa sila nga Christian, manong dilimat sila sa Katoliko magsabok-sabok o pagdani? Nga ang tinuod nga Christian, dito manamusayaw sa lugar na wala pa'y Christian. So, kung malikod ka mo mga igsoon kong Katoliko, paghatah-tagi ginyong pagtagad ang Ginoo, sipag yun mo matag Domingo, aron dili mo madala sa mga protestante ng mga grupo na nagsigig samok-samok natong mga Katoliko. Mao ginahin inyong ayaw yun mo pagkumpiyan sa mga igsoon, pagtuong yun mo sa itong mga pagtulunan. Kung na mo
igsuon. Aron dili intaw mo padala sa mga pastor. Kaya mga pastor, instrumento na sa dautan aron bungkagon ang matuod na simbahan. So kita mga Katoliko, kita man ang katawad sa Dios, makigbeso kita, no? Muna lang kami, niyami din sa plaza, aron niwali harap-harap, pero wala ka magsaka-saka sa mga balay, sa mga sekta, aron dito atong daoton ang ilang reliyon, ang ilang pagtuo. Kung dili, inunuan niya ta din sa plaza, harap-harap na itong niwali ng mga sekta, mini na ng mga pundo. Wala na ikapuslanan, pasakupan, kung kaluwasan ang disputan. So muna mga isuon, no? Kana magwali-wali diya sa mga daplit-daplit na muingon o why reliyon na makaluwas, ayaw mong tuwa na kay satanik na at panguna-una ang pag-ingon na why reliyon na makaluwas. Iya na, yawan una ang panguna-una, basta muingon ang tao na why reliyon na makaluwas, satanik ng iyang gidusok. Kaya ang reliyon makaluwas na o makatabang na arunta maluwas. Mao na ang reliyon no ay suon. So, kanang tao mingon na wala reliyon na makaluwas, lang ibalan baliwala si Lord Jesus. Kay si Lord Jesus naman sa reliyon, mingon magani sa San Pablo nga siya makaluwas. Ato basahon kung si Lord Jesus naman sa reliyon. Ato basahon ang 1 Timoteo 3:16. Gingon din Yan sunod ato basa nga si San Pablo makaluwas, kitang tanan makaluwas. Ato basahon ang 1 Timoteo 3:16. Walay makalimot unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. Unsay gingon ni San Pablo, walay makalimot unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. So naa sila relihiyon o ang relihiyon kay lang ipasakupan mao ang gitukod ni Lord Jesus. So kung moingon tanawan relihiyon nga makaluwas, atong gipasipalahan si Lord Jesus. Na atong basahon mga isuon na si San Pablo makaluwas. O atong basahon na kitang tanan na sakop sa gitukod ni Lord Jesus makaluwas. Unsay gingon ni San Pablo? Makaluwas ba? Atong basahon na 1 Corinto 9:22. Gingon din Diha sa mga huyang sa pagtuon, nahimo akong huyang sama kanila. Aron madani ko sila. Busa na payuyon ako sa tanang tao, aron maluwas ko ang pipila kanila sa bisan unsang paagi. So si San Pablo hingon, aron maluwas ko ang pipila kanila sa bisan unsang paagi. Ngano si San Pablo makaluwas man? Kaya ang iyang iwali mao ang gahom sa Dios sa pagpangluwas na mao ang ebanghelyo. Roma 1:16. Gingon din Kay dili ko ikahulaw ang ebanghelyo kay kini mao ang gahom sa Dios aron pagluwas sa tanan nga motuo. Una sa tanan sa mga Hudiyo, ingon man sa mga dili Hudiyo. So, ang mga Christians nga tinuod makaluwas kay ang ilang iwali ang gahom sa Dios nga mao ang ebanghelyo sa pagpangluwas. Unya, mingon pag-iyon si San Pablo, pinagi siyang sulat ng Timoteo nga ang mga Christians makaluwas. Pinagi sa ilang pagwali. Gingon maluwas o makaluwas. Gingon din 1 Timoteo 4:16. Batayi ang imong kaugalingon, imong man ang imong pagpanundo. Kung buhat na kini kanunay kay niining pag-iya, maluwas mo ang imong kaugalingon o ang mamati kanimo. So muna mga igsuon, nga pinagi sa mong pagwali, maluwas mi, o kamo nga naminaw na mo, maluwas po mo. So, kung wala ay pangutana na mo mga igsuon, no? Now, atong pagkatol mga igsuon, nanong manguros ang tao. Kaya mao na yung pagtulunan sa tinuod na Christian. So mga igsuon, manguros ang mga Christians, tungod kay mauna ang atong pagpasigalbo sa cross. Busa ang tao nga dili manguros, mini na nga Kristiyanos. Ato basahon, Galacia 6:14. Apan alang kanako magpasigalbo lamang ako sa cross sa atong Ginoong Hesukristo. Kay pinagi sa iyang cross, patay na ang kalibutan alang kanako, ug ako patay na alang sa kalibutan. So bali ang mga igsoon ang basihan sa mga kasulatan, ano ang mga Christians manguros kay ilang ipasigalbo ang cross. So ang mga tao nga dili manguros,
mini na nga Kristiyanos. So kanang Baptist, Methodist, Saksi, Foursquare, Mormons, Iglesia ni Cristo, Manalo, Sabrista, Saksi ni Juba, o uban pa, mini na nga Kristiyanos. Kaya dili man sila magpasigalbo, wala man sila magpasigalbo sa cross. So like po na bro? Okay. So wala man isuon. Now, ngano ipasigalbo man nato ang cross? Tuod kay ang mensahe niya na gahom sa Dios. 1 Corinto 1:18. Ingon din kaya ang mensahe may tungod sa kamatayon ni Kristo dito sa cross, binuang alam niya itong wala maluwas. Apan kanatong giluwas, gahom kini sa Dios. So wala mga isuon nga mga Christians, manguros, kay pinagi sa pagkanguros, ilang napasigan mo ang cross, ipasigan mo ang cross, kay ang mensahe na gahom sa Dios. Kung sa kita mga Katoliko, bisan asa tamulakaw, manguros kita. Kung sa kayo upas, mula sa balay, sa dili pa matulog, inig mata, manguros kita. Kay mauna ang mga Kristiyanos. So ang dili manguros, mili na mga Kristiyanos, kanang sige daw sa simbang Katoliko, na dili manguros, mili na ang mga Kristiyanos. So dili harap-harap kita, no? Ang mga lain sikta, magwalan na sila diya, presay, kunuhay, anong madali ang Katoliko. Dili kunuhay, puntiras Katoliko, harap-harap, pero pinagi sa ilang pagwali-wali, ilang inainayon og dani ang mga tao nga magpakita og medyo ikag sa ilang itudlo. Pero kita, harap-harap kita na ang mga nagdaot sa simbang Katoliko, mini na ang mga Kristiyanos. So, di na mga isuon na ang cross ipasigan mo. Ugaw na ang atong pagmanguros. So, dinaw. So ayaw yun mo padala sa mga sikta mga isuon, no? Ayaw yun mo padala. Now ato basahon pa yun mga isuon na ang bata bunyagan. O gibat-bat naman ito ni Brad Ramon ganyan, no? So ato basahon mga isuon na nanong tinuod ba yun na ngalan sa Ginoo ang Jehovah. Mga isuon ang Jehovah dili na ngalan sa Ginoo. So ayaw mong pagtuon ang pundok sa sini Jehovah kay mini na ang pundok. Dili tinuod na ngalan sa Diyos ang Jehovah. Ang question nganong na may giingon na ngalan sa Diyos Jehovah. Mga isuon mitungha ng pulong Jehovah na itong tuig 1228. Pinagi ni Father Raimundos Matili. Now, gibadlong siya sa simbahan kay nagbuot-buot siya o Latinize sa ngalan sa Diyos na YHWH. Asa maday gikan ang word, ang mga litra nga GHWH. Mga isuon gikan na sa Hebrew name sa Ginoo na Yahweh. Ang ngalan sa Ginoo mga isuon nga Yahweh, YHWH. Gitawag na mga isuon o Tetragrammaton, the 4 letters of the name of God. Mga isuon ang ngalan sa Ginoo YHWH o ginitok na sa mga Leo o sa Christians o Yahweh. Ang question, anong ang ngalan sa Ginoo YHWH man? YHWH mga isuon ang ngalan sa Ginoo sa Hebrew alphabet. Doon kay sa Hebrew alphabet walay vowels, walay a, e, e, o, o before Christ. Bitunga lang ang vowels sa Hebrew alphabet datong 200 AD, panahon na ni Lord Jesus. Pero before the Lord Jesus, walay vowels ang Hebrew alphabet. Now, ato ba sa mga isuon, unsay gitug ang gisulti sa Ginoo sa diyang si Moses nangutana kaniya. O si San Moses nangutana kaniya kinsay iyang ngalan. Ato ba sa ang Exodo 3:13 ato sa 14. Gingon din si Moses mingon sa Diyos, kung natuon ko ang mga Israelita o ingnan ko sila, ang Diyos sa inyo nga katigulangan nagpadala kanako nganhi kaninyo, kung mangutana sila kanako kinsa may iyang ngalan,
unsa may akong itubagan nila. Ang Diyos miingon kang Moses, ako mao ako. Ina ang mga Israelita, si ako mao ang nagpadala kanako. I am who am. Nakuntanaw nato na sa Hebrew Bible mga igsoon, ang Exodo 13:14, ang mabasa nato dito mga igsoon, ang pulong, ang mga litra YHWH. Mauna ang I am who am. Now, palabot sa tuwing 200 AD, panahon na after na sa panahon ni Lord Jesus. AD stands for Anno Domini, meaning Year of the Lord. Sa Ingles, sa Bisaya, tuwing sa Ginoo. So sa tuwing 200 AD, may abot na ang bawel sa Israel. O ang Hebrew alphabet, nabutangan na ang bawels. Mao nga giklaro na ang Yahweh, gibutangan na ang vowels. Ang letter A gi-insert, ang letter A gikan sa word Adonai, Aramaic word for Lord. Gikuha ang letter A sa Adonai, gi-insert sa Y o sa W o ng Yah. Ang E sa Elohim gikuha po, Elohim meaning God, gikuha po, gi-insert po sa WH. Mao nga gi-pronounce og Yahweh. So Y o H gi-insert ang A, Adonai, so Yah. WH gi-insert ang little E sa Elohim means God, We. Muna nalito na o Yahweh. Now, manong doon na may word na Juba. Mga ison, ako balikan niya itong tuwing 1228, Latinize ni Reportos Martinez ang puno, ang mga litrang YHWH. Now, sa Latin mga ison, ang Y is J. Ako balik ko na katong nagtuon. Atong mga estudyante din nga taga Sukebalo nagtuon. Sa Hebrew alphabet, ang Y sa Hebrew alphabet, kung ato nang i-Latinize, sa Latin ang Y, J, as in John. Ang H lang yapon. So JH. Ang W, kung i-Latinize na, magawas ang V. So JHV. Ang H lang yapon. Parang ang YHWH, kung i-Latinize, magawas ang JHBH. Ang JHBH, kung ilitok ko na ba yung soon, ang pag-pronounce na Yahweh or Javeh. Pero ano bigawas manang Jehovah o ano mali manang Jehovah. So kamo mga kaisunan kung Katoliko ha, paminaw yun mo. Anong sakon mong saksi ni Jehovah, dili na mo malimbungan. Kaya mga saksi ni Jehovah, instrumento po na sa daon sa dautan. Kay minik na kapundok, dili na reliyon. Now, ang JHBH, ibutangan o vowels ni Remondos Martinez. Gikuha ni Remondos ang little E sa word Elohim meaning God. Iyang gi-insert sa J o H walang J. Iyang gikuha ang letter O sa Elohim, walay word na nagsukat o O. Iyang gikuha ang letter O sa Elohim, iyang gi-insert sa H o V manang nahlitok ng Jeho. Iyang gikuha ang letter A sa word Adonai, ang Aramaic word for Lord. Adonai means sa English Lord. Iyang ikuha ang letter A, iyang i-insert sa B o H, manang ba. So, kung i-reach ang basa, Jehovah. Ang question, asa man ang mali diha? May isuon, mali ang paglitok na angalan sa Diyos, Jehovah. Kaya kung ulitok ka, Jehovah, sama lang na ang imong bisangpit ka, God, Lord, o diha mali. So kung Jehovah ang imong litokon, sama lang ang ingon ka, God, Lord. Kung mao na ang mali, kaya ang proper niya na Lord God. So ato ba sa mga isuon na ang litokon, Lord God, before nato na-explain pa, dili God, Lord. So ipadayag 1:8, gingon din Anong mali ang Jehovah? Kay kung ulitok kag Jehovah, ang atong gilitok, God Lord, dili Lord God. Gipadayag 1:8. Ako ang Alpha o ang Omega,
nag-ingon ang Ginoong Diyos nga labing gamanan. Unsay gingon? Ako ang Alpha ug ang Omega, nag-ingon ang Ginoong Diyos nga labing gamanan. Dili Diyos Ginoo nga labing gamanan, kundi dili Ginoong Diyos. So kung mulitok ta Jehova ang atong gilito, God Lord, dili Lord God, o mao na ang mali, mga igsoon. Mao na ang nakamali sa Jehova. Kay ang proper of arrangement ana sa vowels, ang giunang butang ang A sa Aramaic, meaning sa letter A from the word Adonai, meaning Lord. Mao tanay unahon. Kay kung ulitok ka og Yahweh, ang imong gilito Lord God, dili God Lord. Mao nang balik ng Jehova. Pagabot sa tuwing 1400, may boto na sa pare sa Germany, si Peter Galatin. Iya na sa ibuhi na angalan sa Diyos Jehova. Gimadlong na po siya sa simbahan ko nang nawala na sa da. Human mula ba ang more or less 700 years? Ano? Kaya tutuing 1931. Ang pulong Jehova gigamit na isip ngalan sa pundo sa na natukod ni Charles T. Russell niatong 1872. Niatong 1872 nagsugod ang pundo nga gitawag og Jehovah's Witnesses, pero dili pa na mahingalan. Ang ngalan alang pundo ka sa sinugdan Bible Student Movement. Pagka 1914 gilisan na ngalan giingon ang IBSA, International Bible Student Association. Pagka 1931 dito na gihinganlan og Jehovah's Witnesses. Muna ayaw itawag mo to anang pundo ka kay instrumento na sa lagahok sa dautan. Tanawan ninyong mga saksi ni Jehova. Sige, saka-saka sa mga balay sa Katoliko, mangdani. Anong mangdani man sila sa Katoliko? Mga Katoliko, tinukod man ni Lord Jesus. Ang saksi ni Jehova, tinukod man ni Charles T. Russell. So, nagsabok-sabok sila. Wala ba yung kung sakot na yung saksi ni Jehova, pali-pali dito. Kung dili nyo kaya tumagon ang ilang mga explanation. Kaya naala sa Bible, ayaw ninyo sila pasaka sa inyong mga panimalay. Tito 1:11. Kay mini na pundo. Mao na gigamit po doon sa dautan pag-atake sa simbahan na iya sa Dios. Tito 1:11. Kinahanglan din ang sila pagpanudlo kay nagsabong sila sa mga panimalay. Pilagis pagtudlo sa dili unta angay itudlo tungod lamang sa makauulaw toyo sa pagpanapi. So kamo mga Katoliko, kung sakot kung saksi ni Jehova, ayaw ninyo sila pasaka. Pero kung saka sila sa inyong balay kay maayong tabang, walay palitong bugas, pasaka o tabangi. Pero kung walihan mo, ayaw kung tuo nila, kay mini na sila na pundo. Kita mga Katoliko, mga tinuod na reliyon. Kita ang iya sa Diyos din sa kalibutan. So ayaw mo patuwa ng saksi.